Naputol na ni Tanjiro ang ulo ni Yaaba. Subalit nakagamit pa rin ito ng ability kaya lumipad siya sa iba't ibang direksyon na pinipigilan naman niya ng mga water breathing techniques para hindi siya masaktan, kaso hirap na siya dahil ngayon lang siya gumamit ng sunod-sunod na technique. Mabuti na lang ay tuluyan ng naglaho si Yaaba kaya nakaligtas ang ating bida, ngunit nabali daw ang kanyang ribs at legs at wala na rin siyang lakas na hawakan ng espada kaya kinagat niya na lang ito at gumapang. Pinaglalaroan pa rin ni Susanoo si Yushiro, kaya nag-invisible na naman ang binata, kaso nakita pa rin siya ni Gagambine saka iniligtas ito ni Nezuko sa bola. Dahil ang tingin pala ni Nezuko sa kanya ay isang bata kaya patuloy nitong sinipa ang mga bola na ikinainis ng kalaban. At nagpagalingan ng dalawa sa pagsipa ng itlog hanggang sa masipa ito ni Nezuko ng napakalakas kaya umilag na lang si Susanoo. Ngunit alam ni Tamayo na matatalo si Nezuko kapag nagseryoso ang kalaban. Kaya kinausap niya ito habang gumagamit ng spell na nakakapagpahina sa utak ng kalaban, kaya aksidente nitong nasabi ang pangalan ni Kibatsuji. Dahil ipinagbawal pala ni Kibatsuji sa mga demon na magbanggit ng impormasyon tungkol sa kanya ay na-activate ang sumpa mula sa dugo ni Muzan at tuluyan na itong pinatay ng malaking kamay. Pinigilan naman ni Yushiro na malanghap din ng bida ang spell. Saka nalaman ni Tamayo na hindi daw kasapi ng 12 Kizuki ang nakalaban dahil wala itong numero sa mata at masyado din itong mahina. Tapos kumuha na rin siya ng blood sample para sa pananaliksik. Samantala narinig ng bida ang nakakaawang boses ng demon na nais lang makipaglaro kaya naawa siya, at pagsikat ng araw ay tuluyan na itong naglaho. Nang makita ng bida ang kapatid ay nakabawi na rin ito ng lakas dahil kay Lady Tamayo, kaya bumalik ang dalagang demon at niyakap siya bilang pasasalamat dahil ang tingin ni Nezuko sa kanila ay pamilya. Dahil dito ay naiyak si Lady Tamayo. Kalaunan ay nagpa siya ang doktor na lumipat ng tirahan dahil nalaman na ni Muzan ang kanilang secret base. Ngunit nagtanong ito kung papayag si Tanjiro na isama nila si Nezuko dahil mas magiging ligtas ito sa kanila. Subalit hinawakan ni Nezuko ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na gusto siya nitong kasama kaya tumanggi ang bida sa alok nito. Pagkatapos ay nagbigay na naman ng bagong misyon sa kanila ang uwak sa Timog Silangan. At nakita niya si Golden Retriever Boy na nagpupumilit asawahin ng isang dalaga. Nagsusumbong naman ang ibon ni Zenitsu sa mga pinaggagawa nito, kaya pinagalitan ng bida ang kawawang binata. Dahil dito ay nagpasalamat ang dalaga pero ayaw pa rin pumayag ni Zenitsu kaya pinagsasampal siya nito, ngunit ayaw tumigil kaya inawat na ni Tanjiro. Sinabi pa nitong meron na daw siyang fiancé saka umalis kaya luhaan ng binata, tapos pinandirihan pa ng bida ang kawawang manyak. Saka nagmakaawa si Zenitsu na protektahan siya ni Tanjiro dahil masyado daw siyang mahina, kaya kailangan niya ng makatikim magkaroon ng asawa bago pa siya mamatay. Nagtaka ang bida kung paano ito naging swordsman. Sagot ng binata na naloko lang siya ng isang babae kaya siya nakasali sa final selection, at masyado lang daw siyang swerte kaya nakakasurvive. Kalaunan ay kumalma na rin ang binata sa kabinigyan ni Tanjiro ng rice bowl. Ngunit binigyan niya ng kalahati ang bida dahil wala na pala itong pagkain. Saka sinabi ng bida na nagrereklamo na daw ang sparrow nito sa kanyang pinaggagawa, subalit hindi naniniwala si Zenitsu na naiintindihan niya ito, kaya natakot siya nang magsalita ang uwak tungkol sa kanilang bagong misyon. Sinundan ng bida ang amoy ng demon hanggang sa makarating sa isang bahay. Tapos nakita nila ang magkapatid na natatakot, kaya tinanong ito ng bida at nalaman na kinuha pala ng halimaw ang kanilang kuya at dinala sa loob ng bahay. Samantala may naririnig na kakaiba si Zenitsu dahil matalas pala ang kanyang pandinig. Saka inihagis ang isang lalaki mula sa balkonahe na naghihingalo pa, subalit binawian na rin ng buhay. At bigla nilang narinig ang nakakatakot na tunog ng demon. Sinabi ng mga bata na hindi ito ang kanilang kapatid. Kaya matapos ipagdasal ng bida ang nasawi ay niyaya niyang pumasok si Zenitsu, ngunit naduduwag ito. Pero ayaw din naman itong magpaiwan sa bida. At iniwan ni Tanjiro ang box upang protektahan ng dalawang bata bago sila pumasok sa loob, ngunit natatakot pa rin ang kasama, at mas lalo pa itong nagpanik nang malaman na may nabaling mga buto ang bida kaya hindi siya nito maipagtatanggol. Tapos sumunod pa sa loob ang dalawang bata dahil may kumaluskus daw sa loob ng kahon. Biglang nagkaroon ng pagyanig at nagkahiwalay sila, saka nabago-bago ang silid ayon sa tunog ng tambol kaya takot na takot si Teruko. At nang dumating ang demon ay naramdaman ng bida na napakalakas nito. Sa sobrang takot ni Zenitsu ay siya pa ang kumakapit sa bata, kaya lalabas na sana sila ngunit hindi nila mahanap ang tamang pinto, tapos nakita pa nila ang isang baboy ramo kaya lalong naduwag ang swordsman at pinandirihan ng bata. Pinagtago ni Tanjiro ang bata, sa kanya inihanda ang espada. Ngunit wala itong panahon sa kanya dahil sa paghahanap ng rare blood kaya pinatagilid na lang ang silid. Saka naman dumating ang baboy ramo na dual blade user. Ngunit pinatagilid na naman ng demon ang silid, saka natapakan ng lalaki si Teruko na ikinagalit ng bida kaya inihagis ito. Pero siya ang inatake ng Demon Slayer imbis na ang demon. Kaso naiinis na ang demon kaya kinalmot sila. Hindi pa ito tumigil sa pagmanipula ng silid upang mapagod ang mga demon hunter. At na-teleport na naman sila Tanjiro sa ibang parte ng bahay, kung saan nakakita siya ng bangkay kaya hindi niya ito pinakita kay Teruko. Kalaunan ay natagpuan nila ang
isang lalaki na may hawak din na tambol. Nang magsalita ang bata ay nagulat si Zenitsu sa sobrang kabado. Dahil maingay sila ay nakita sila ng isang demon na nais silang gawing pulutan kaya tumakbo ang dalawa ngunit para pala itong tiktik. At nang makorner sila ng demon ay nawalan pa ng malay si Zenitsu dahil sa sobrang kaba. Kaya naisip ng bata na gagawin silang pulutan ng pangit na demon, ngunit nang umatake ito ay biglang naputol ang dila. Saka bumangon ng demon hunter dahil lumalakas pala ito pag nakakatulog kaya sa isang iglap ay natalo ang pangit na halimaw pero pinagkamalan niyang si Shoichi ang nagligtas sa kanya. 3 araw na pala na paikat-ikot sa loob ng bahay ang baboy Ramo nang makasalubong niya ang isang matabang demon na marami ng namukbang na tao. Pero sa halip na matakot ay sumugod pa siya at pinutol ang mga kamay nito, sa katuluyang tinapos ang baboy na demon. Nais pala ng demon na mabawi ang kanyang pwesto sa 12 Kizuki kaya nais niyang makahanap ng mga Marechi. Dahil tinanggal pala siya ni Kibutsuji sa pwesto dahil sa kanyang limitasyon. Ang nakita pala nila Tanjiro ay ang kapatid ng mga bata na si Kiyoshi. Sa kanilagyan niya ito ng ointment na segundo lang ay gagaling kaagad ang sugat. Tapos kinwento nitong naglaban ng mga demon kung sino ang kakain sa kanya dahil isa daw siyang Marechi at nang matanggal ang drum ay ginamit upang makatakas. Giit ng uwak na ang Marechi ay ang rare blood ng mga tao na nagbibigay ng matinding nutrisyon sa katawan ng mga demon. Naisip ni Tanjiro na iwan ang dalawa at gamitin daw nila ang drum upang makapag-teleport kapag may panganib, saka siya umalis upang kalabanin ang demon ngunit binalibaliktad nito ang silid upang mahirapan siya tapos bigla pa nitong kinalmot. Kaso dahil hindi pa magaling ang nakaraang injury ay nahihirapan siyang kumilos, ngunit dahil sa bilin ng kanyang sensei ay lumakas ang kanyang loob. Naiinis na sila Zenitsu dahil paikat-ikot lang sila. Tapos biglang tumagilid ang silid kaya nahulog sila papalabas sa bintana ng bahay. Samantala hirap na hirap ang bida dahil paikat-ikot ang buong silid kaya hindi siya makaatake. At muntik pa siyang mahiwa nito at muntik ding mahulog. Ngunit nangako ang bida na hindi niya ibibigay si Kiyoshi na may rare blood kaya nagwala ang demon habang naaalala noong nilapastangan ng kanyang pinaghirapang istorya kaya nag-init ang kanyang ulo at pinatay ang lalaki. Tapos mas bumilis pa ito sa pagtugtog kaya umikot-ikot na ang bida, saka patuloy din itong umatake ngunit nakakailag naman siya sa mga ito. Sa katunayan ay nakakapag-adapt na siya sa timing ng atake ng demon kaya hindi na siya nahihirapang umilag, saka siya sumugod gamit ang water breathing technique at tuluyan itong tinapos. Kaso nasaktan siya dahil sa mga injury. Saka kumuha ng blood sample at ipinadala sa isang pusa para mag-deliver kay Lady Tamayo. Tapos iginalang ng bida ang pagyao ng demon dahil minsan din itong naging isang tao. Kaagad na hinanap ni Tanjiro ang mga bata nang pinagbabato siya dahil sa takot dahil nawala daw ang kanilang drum. Saka nagmadali na silang lumabas pero ginugulpi ng lalaki si Zenitsu dahil nais daw nitong patayin ng demon sa loob ng kahon. Nagpatuloy ang baboy Ramo sa pagsipa na ikinagalit ng bida kaya napasugod. At sinuntok ito kaya nag-crack ang mga ribs. Saka pinaalala ng bida na bawal gamitin ng mga demon hunter ang espada sa isa't isa. Kaya sumugod si Inosuke at nakipagsuntukan na lang kay Tanjiro. Na mapapansing merong kakaibang teknik dahil mababa ang atake nito hanggang sa mapuruhan niya ang bida. Tapos pinakita niya ang flexibility ng katawan. Saka nagpatuloy ito sa pag-atake kaya hinedbat ng bida at natanggal ang maskara kaya nakita ang gwapo nitong mukha. Pero dahil asal hayop ito ay natatakot si Zenitsu. Patuloy na nag-away ang dalawa nang biglang mag-collapse ang lalaki dahil ngayon palang naramdaman ang headbutt ni Tanjiro. Kaya natuwa ang batang babae sa matigas na noo ng bida. Nang magising si Inosuke ay nakiusap si Tanjiro na tulungan silang maglibing ng mga bangkay ngunit ayaw nito kaya inakala ng bida na masakit pa ang kanyang injury. Pero na-offend ang lalaki kaya maglilibing daw siya ng mas maraming bangkay. Pagkatapos ay ipinagdasal nila ang mga ito habang ang lalaki ay pinapatigas ang kanyang noo. Saka dumating ang uwak at sinabi ang kanilang susunod na destinasyon. Ayaw pumayag ni Zenitsu na umalis si Shoichi dahil akala niyang ito ang nagligtas sa kanya. Tapos binigyan sila ng uwak ng pangtaboy sa mga demon. At habang naglalakad ang tatlo ay nais pa rin makipagduelo ng lalaki. Nakarating sila sa isang bahay na safe zone upang magpahinga, kung saan inasikaso sila ng isang matanda. Habang kumakain ay iniinis pa rin ito si Tanjiro pero masyadong mabait ang bida. Hanggang sa pagtulog ay nangiinis pa rin ito pero siya ang nainis at binato sa mukha si Zenitsu. Nagpatawag din pala ng doktor ang matanda para obserbahan ang kanilang mga katawan. Kaya nalaman nilang lahat sila ay merong nag-crack na mga ribs pero mas masakit daw ang bukol ni Inosuke. Nalaman din nilang aksidente lang na naging Demon Slayer si Inosuke dahil nais lang nitong maging malakas. Kalaunan ay nagtanong si Zenitsu kung bakit may kasamang demon ang bida. Ngunit nang lalabas na ito ay nagpanik ang binata. Kaya sinipa siya ni Inosuke at tumalsik patungo sa box pero paglabas ng dalaga ay nakita niyang cute daw ito. Dahil dito ay nagselos siya ng todo sa bida dahil
bakit daw siya may kasamang cute sa paglalakbay. Kaya sa tuwing lumalabas si Nezuko ay hinahabol siya ng manyak. Pinigilan siya ni Tanjiro pero pati si Tanjiro ay hinabol nito dahil nais niyang maging bayaw. Saka dumating si Inosuke na sinasaktan sila. Pagkatapos ay sinabi ng doktor na magaling na sila. Dumating na rin ang uwak para magbigay ng susunod nilang misyon sa Mount Natagumo kaya nagpasalamat na sila sa matanda pero nais itong sakta ni Inosuke dahil hindi niya alam na nag-wish lang ito ng good luck para sa kanila. Magkakasamang naglakbay ang tatlong Demon Hunter pero pagdating sa bundok ay natatakot pumasok si Zenitsu sa kagubatan. Tapos may naamoy pa ang bida kaya tumakbo sila at nakita ang isa pang Demon Slayer na sugatan na biglang hinila ng mga sapot. Nang maamoy ng bida ang aura ng kalaban ay nanginig siya sa lakas nito subalit kumpiyansa ang baboy ramo kaya naiwan nila si Zenitsu. Samantala sa gubat ay nakasabit ang mga biktima ng mga demon na nakatira doon. Napansin nila na napakaraming sapot sa lugar. At nakita nila ang isang Demon Hunter pero giit nitong mga Hashira daw na backup ang kailangan nila kaya nainis sa kanya si Inosuke. Giit nitong 10 silang nagtungo doon pero nagsimula silang magpatayan dahil kinokontrol sila ng demon. Nakarating na rin sa master ang balita kaya ipinadala nito sila Shinobu at Giyo ng mga Hashira. Sinabi ni Zenitsu na wala daw alam sa mundo ang alagang ibon kaya nagalit ito sa kanya. Saka naalala nitong dinala ni Tanjiro ang crush niyang si Nezuko kaya napilitan siyang hanapin ito para protektahan. Kalaunan ay dumating ang mga hunter na kinokontrol ng demon. Nais ng patayin ng baboy ramo ang mga ito ngunit hindi pumayag si Tanjiro kaya pinutol na lang nila ang mga string na nagkokontrol sa kanila. Saka naamoy ng bida ang malakas na demon at nasaputan ng gagamba pero naputol niya kaagad. At muli pang nasaputan ng demon ang mga demon hunter para gawing puppet. Kaya naisip ng bida na hanapin ang nagkokontrol sa mga ito. Biglang nagbabala ang isang demon na wag daw nilang guluhin ang kanyang pamilya. Ngunit bigla na lang sumugod si Inosuke pero hindi maabot. Saka ginamit nito ang beast breeding 7th form upang mahanap ang lokasyon ng puppet master. Hingal na hingal si Zenitsu sa paghahanap kay Nezuko. Umatake ang mga puppet pero nagpaiwan si Murata habang hinahanap naman ng dalawa ang may gawa nito. Ngunit may nakita na naman silang demon hunter na ginawang puppet. Kumpiyansa naman ng demon na matatalo niya ang mga ito. Pero naiinip na si Rui sa kanyang nanay-nanayan kaya isusumbong niya daw ito sa kanyang ama kaya natakot ang nanay niya. Dahil dito ay nagpanik ang babaeng demon at mas bumilis ang puppet at wala itong pake kahit masira ang katawan ng puppet niya basta matalo lang si Tanjiro. Saka ginamit ang dalawa pang bali-bali ang buto na nagmamakaawang patayin na sila ngunit napakagaling din sa labanan dahil sa demon. Kaya naisip ng bida na magpahabol at ihagis ang isa sa puno upang sumabit ang string. At ganun din ang ginawa ni Inosuke sa ibang mga katawan kaya naisip ng demon na gamitin ang pinakamalakas niyang puppet. Ngunit pinagpapatay ng demon ang mga demon hunter kaya matinding puot ang naramdaman ni Tanjiro at agad nila itong hinanap. Kaso pag-atake ni Inosuke ay ang malaking puppet ang nakita niya at napakalakas pa nito kaya nagplano si Tanjiro na hiwain ang katawan para tuluyan itong matalo ngunit si Inosuke ang nahiwa nito dahil sa bilis tapos nahuli pa siya ng mga sapot kaya iniligtas ng bida. Saka pumatong ang baboy ramo kay Tanjiro upang mahiwa ang mga kamay nito at hiniwa ng bida ang mga paa ng kalaban. Ang kasama naman ay hiniwa ang puppet sa katawan na ikinatakot ng demon. Saka inihagis ni Inosuke ang bida kaya nakita ang mastermind at naghanda siyang tapusin ito subalit tinanggap na ng demon ang kamatayan upang makalaya na rin siya kaya pinatay ito ng hunter nang walang nararamdaman. Bago ito maglaho ay naalala nitong pinapahirapan siya ng isa pang demon na tinatawag ni Rui na ama. Saka nakaramdam pa rin ng pagkaawa ang bida kahit isa itong demon. Sa kasamaang palad ay isang gagambang demon ang nakita ni Zenitsu na labis niyang ikinatakot. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makita ang nakalutang na bahay at mga bihag nito at napakabaho pa ng amoy. Nang magpakita ang nakakatakot na demon ay napatakbo na naman siya, subalit may kagat na pala siya kaya magiging isa na rin daw siyang gagamba sa ilang minuto. Lumapit din sa kanya ang mga gagamba at umakyat siya sa puno. Dito ay naalala ng binata nung tumakas siya dahil ayaw niya nang mag-training pero tinamaan naman siya ng kidlat na nagpabago sa kulay ng kanyang buhok. Umaakyat na rin ang mga gagamba at naglalagas na rin ang kanyang buhok kaya halos mabaliw hanggang sa mawalan siya ng malay kaya nahulog. Ngunit bago siya mamatay ay naging malakas na naman ito na inatake ang demon gamit lang ang isang technique dahil isang thunder breathing form lang ang kaya niyang gawin. Tapos sinugod pa siya ng mga gagamba ngunit kinuryente ang mga ito, saka ito naglaho dahil sa sobrang bilis ng kilos saka tumalon pa sa sapot hanggang sa tuluyang tinapos ang pangit na kalaban. Ngunit naghihintay na lang siya ng kamatayan dahil sa lason kaya naisip niyang mag-focus sa tamang paghinga upang mapabagal ang pagkalat nito sa katawan. Samantala nakita nila Tanjiro ang isa pang demon ngunit nakatakas dahil dumating ang malaking demon na tinatawag nilang ama. Nakarating na rin sa bundok ang dalawang Hashira upang tulungan ng mga kasamahan. Samantala kalaban nila Tanjiro ang malaking demon na hindi niya mahiwa ng tuluyan ang braso. Tinagad din ni Inosuke ang isang kamay nito ngunit pinatalsik lang sila saka tumakas si Tanjiro sa suntok at sumugod na naman si Inosuke na napatalsik at nagsimulang habulin kaya nagpabagsak ng
malaking puno ang bida. Sa katatagay na ito ng bida sa leeg ngunit nabuhat nito ang malaking puno at itinapon siya sa malayo kaya naiwan na mag-isa si Inosuke. Malapit nang mamatay si Zenitsu nang dumating si Shinobu para iligtas ang binata. Pinigilan naman ng bida ang pagbagsak gamit ang teknik, ngunit nakita nito na sinaktan ng kapwa demon ng isa pang demon. Nang dumating ang isang extra na feeling malakas kaya ginawa siyang chicken cubes. Dahil nakuha daw ng bida ang inis ni Rui ay papatayin niya ito ng dahan-dahan sa pinakamasakit na paraan. Nagtatago naman si Inosuke ngunit nakita pa rin ng giant demon kaya nagsimulang tumakbo pero nang matauhan ay sumugod siya at pinagtataga ang kamay nito hanggang sa maputol at napatakbo ang demon dahil sa baliw na demon hunter. Ngunit matindi na rin ang kanyang mga pinsala sa katawan tapos nang makita niya ito sa itaas ay nagpapalit ito ng balat saka naging mas malaki at nakakatakot at sa isang suntok ay talsik siya ng napakalakas ngunit nakatakas pa rin at gumamit ng teknik kaso naputol ang espada. Kaya naman papatayin na siya ng nakakatakot na demon. Ngunit bigla siyang iniligtas ng isang lalaki dahil dumating na pala si Gyo. Sumugod ang demon kaya sa isang iglap ay tuluyan niya itong tinapos. Samantala si Tanjiro ay patuloy ang pag-ilag ngunit naputol din ang espada niya.